ang alamat ng talong. Noong unang panahon, sa isang masiglang lungsod na puno ng mataas na gusali at masisikip na kalsada, may isang dalagang nagngangalang Tala. Siya ay anak ng isang kilalang negosyante at lumaki sa marangya at magarang pamumuhay. Kilala si Tala sa kanyang pambihirang ganda, maputing balat, mahabang buhok at malaanghel na mukha. Dahil sa kanyang kagandahan at kayamanan, maraming humahanga sa kanyang mga anak, ng politiko, negosyante at maging mga kabataang artista. Ngunit si Tala ay mapagmataas at madalas manghamak ng mga taong mas mababa ang katayuan kaysa sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya sa gitna ng plaza, may isang matandang babae ang lumapit at nagsabing, "Binibini, maaari mo ba akong bigyan ng kaunting barya para makabili ng pagkain? Gutom na ako." Ngunit imbes na kaawaan, itinulak ni Tala ang babae at malakas na tumawa. "Barya, huwag mo akong istorbohin. Hindi bagay sa tulad kong maganda at mayaman ang makihalubilo sa gaya mo." Nagtinginan ang mga tao sa paligid at marami ang napailing sa inasal ni Tala. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang marungis na babae ay naging isang diwata ng lungsod. Makisig ang tindig at kumikinang ang mga mata. "Tala, wika ng diwata, binigyan ka ng kagandahan at karangyaan, ngunit ginamit mo ito upang manghamak at magmataas. Dahil dito, aalisin ko ang ganamong ipinagmamalaki at bibigyan ka ng bagong anyo." Nagpumiglas si Tala at nagmakaawa, ngunit huli na ang lahat. Kumidlat sa kalangitan at lumiwanag ang plaza. Sa isang iglap, naglaho ang dalaga. Sa kanyang kinalalagyan, tumubo ang isang kakaibang halaman na may pahabang bunga at kulay ube. Nang makita ng mga tao ang bagong halaman, naalala nila ang sinapit ng dalagang si Tala. Tinawag nila itong talong mula sa kanyang pangalan. Simula noon, kumalat ang halaman sa iba't ibang lugar ng lungsod at kalaunan ay nakilala bilang isang mahalagang gulay sa hapagkainan. Panahon, sa paanan ng isang luntiang bundok, may isang payak na baryo. Dito nakatira ang isang dalagang nagngangalang Aya sa kanyang pusong busilak. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!